kusina. Then sa harap po is meron din po siyang terrace na naka-extension. So guys, sulit na sulit po ang 100,000 dito dahil ito po ay steel trusses na po ang ginamit dito. So talagang garantisadong matibay at full concrete house. So guys, bali ang may-ari po ng bahay na ito ay pinapagawa ni Ma'am Erin Perez na isang OFW sa Singapore bilang isang kasambahay. Then ang location po ng bahay na ito, ang hometown ni Ma'am ay sa Barangay Ilahas, Dingle, Iloilo. So guys, bali ayan na nga po at unti-unti nang nabubuo ang bahay ni Ma'am. At nakaporma na rin yung poste niya. Then yung asintada ay mataas na at abot na sa bubong. Then ito na po yung extension sa likod, nakaporma na rin. So talagang kitang-kita naman guys, talagang full concrete ito at garantisadong matibay. So talagang sulit ang 100,000 pesos mo dito dahil ito ay full concrete at steel trusses na po siya. So guys, bali ayan na nga po at nakabuhos na sila ng poste. Then meron na rin po siyang beam or biga. So then after nito guys, ito na nga po, mag-i-installa na sila ng mga steel trusses. So ito na po yung gamit niya. Ayan na po yung metal faring. So guys, bali ang ginamit po dito is metal faring at yung kanyang yero is yung ordinary, I mean yung hindi siya color roof. So yun nga guys, tunay nga po talaga na napakasarap sa pakiramdam na nakikita mo na unti-unti nang nabubuo ang pinapangarap mong bahay. Tulad nga po at sa binigay na details ni Ma'am, ang sabi nga niya po ay ito ay binuo niya sa loob ng 8 buwan. So sa madaling salita guys, ito ay step by step niyang ginagawa ito. Nakikita niyo naman po sa structure is talagang step by step. So ito na nga po at iniumpisa nilang ilagay ang mga metal faring. So bali ang ginamit nga po nila dito ay 2x4 na metal faring at 2x3. So yung palagi ko sinasabi, ito nga po ang pinaka mas mababang presyo sa mga paggamit sa steel trusses. So kung ganito nga lang naman po talaga ang iyong gagawin is balsa, kung tawagin yung isang flat lang na ganyan, ay pwede na po itong metal faring dahil hindi naman po malaki ang sakop niya. So kayang-kaya na po niya itong dalhin. So ang maganda rito is hindi ka na nangangamba na ito ay aanayin at siguradong pangmatagalan na ito. So yun po ang maganda rito sa mga ganitong kinakabit na steel trusses. So yun nga guys, ito yung extension sa likod. Nakikita nyo at nakalagay na rin yung mga metal faring nya. Then nakalagay na rin yung mga ibang bubong. So talagang hindi na mapipigilan ang pangarap na bahay ni Ma'am na mabuo dahil ito ay talagang kitang-kita na. So guys, sa mga pangarap natin ay matutupad natin ito basta tayo ay nagpupursige at talagang gustong-gusto natin ito, ay makakamit natin ito guys. So kagaya nga nito ni Ma'am Erin, ay unti-unti niyang napagawa ito sa loob ng 8 buwan at ito na naging resulta. Yung dati nilang bahay kubo, ngayon ay isang full concrete or konkreto na bahay. So yun nga po, once again congrats po sa iyo Ma'am Perez at ito ang iyong dream house ay unti-unti na nating nakikita. So guys, bali ito po ay makikita nyo mamaya sa loob ay meron na rin po siyang mga sofa at mga gamit. At also guys, meron din po itong mga listahan ng materyales. So yun nga po, marami po nagsasabi na mag-breakdown daw ako ng materyales. So ito po i-explain ko sa inyo. Lahat po ng mga nakakausap natin na pinifuture kong bahay, nagtatry po tayong tanungin yung mga materyales. So hindi po nila alam. So bibihira po tulad dito, si Ma'am is alam niya. So kasi detalyado po sa kanya ito. So karamihan po is hindi nila alam. So hindi ko na po nagagawa ng itong breakdown ng mga materyales kung ilan. So hindi ko naman po pwedeng gawin or imbentuhan. So maaaring kayo napapanood nyo po yung mga ibang video sa mga ibang channel na may mga breakdown na materyales, pero hindi ko naman po nila lahat. Pero mostly po ito ay ginagawa lang din po nila at sarili nilang quotation ito. So hindi ko naman po na ginagawa yon dahil ayoko na pong gumawa or mag-imbento ng sarili kong quotation. Kung ano lang po yung binigay sa akin na details ng ating owner ng bahay, ay siya lang pong inihahatid ko sa inyo. So yun lang po ang ating masasabi sa mga nagko-comment po na naghihintay po ng breakdown ng materyales. So ganito po ang nangyayari doon. Kaya pasensya na po kayo kung walang materyales na breakdown.
So, kung ano lang po yung dinidetails dito, ayan lang po ang nakukuha nating details sa may-ari ng bahay. So, sana po ay maunawaan nyo. So, eto na nga po guys, at nakita nyo is meron na siyang flooring. So, yan na nga po. So, ito nga po is meron tong breakdown na materyales. Nakalatag mamaya ito sa last part. Nandun po nakalista lahat. So, tingnan nyo na lang po. Hindi ko na maiisa-isa. So, yun nga po guys. Full concrete house, steel trusses, 100,000 pesos na halaga ng bahay ni Ma'am Erin Perez. So, ito na nga po at unti-unti nang nabubuo. Then, ito nga, makikita natin yung loob nito guys, ay may mga may mga sofa na. Yan. So, ito na nga at yung terrace nila is inaayos na rin. At yan at nakaporma na. So, makikita natin guys, talagang sulit na sulit ang 100,000 dito. Promise, talagang ito ay full concrete na at naka-steel trusses. Yung 100,000 mo is ganito na ang aabutin at ganitong sukat na bahay. May extension sa likod at meron na ring terrace. So guys, eto na nga po at nabuo na yung bahay ni Ma'am Perez. At ayan at meron na nga po silang sofa at may mga gamit sa loob. So unti-unti na po silang lumilipat dito dahil unti-unti na rin po nilang nabubuo yung bahay. So bali ang division po ng bahay na ito sa loob is yung pinaka-kwarto niya ay mga hard duplex po. So yun nga, yung dalawang kwarto niya at yung extension sa likod is yun po yung mga concrete. So ibig sabihin yung dalawang kwarto nito is ang mga division ay ang ginamit ay hard duplex. So yun nga po at napakaganda na po ng bahay na ito ni Ma'am at sulit na po ito sa 100,000 pesos. So talagang hindi maipaliwanag ang saya na nararamdaman natin pagka na-fulfill or nakamit na natin ang ating pangarap na bahay. So kayo kapatid, kayang-kaya nyo rin ito dahil si Ma'am nga ay nakaya niya, within 8 months ay nakapagpagawa siya. So maging motivate po sana sa atin ang mga araw-araw na ina-upload kong video upang tayo magkaroon ng lakas ng loob at makapagpagawa rin ng ating sariling bahay na para sa ating pamilya or dream ng ating pamilya. So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Erin Perez, ang sukat po ng bahay na ito ay 16 feet by 18 feet. Meron po siyang dalawang kwarto, kitchen and dining area, sala at isang CR. Then may extension po sa likod na yun yung CR at ang kanilang kusina. At meron din po sa harap na terrace. So yun nga po, ang ginastos po niya dito is 100,000 pesos labors and materials. Pero ayon pa po kay Ma'am Perez, ito po ay meron na rin po siyang materyales na pang tiles at saka yung pang pintura. So sa ngayon po ay hindi pa nagagawa dahil meron pong project yung gumagawa nila dahil yun lang po ang pinagkakatiwalaan niya dito. So hinihintay pa po niyang matapos at yun ay continue na pong gagawin dito. So yung halaga po ng materials na yun is nasa 30,000 pesos na po kasama yung labors noon. So kung mapipinturahan po ito at matatilesan, ay igagastos po, umabot po ng gastos niya dito is 130,000 pesos. So pagka yun po ay naigawa na rito yung tiles at pintura. So yun nga po guys at maraming salamat po muli sa inyong panonood. Sana na-inspire kayo at sa videong ito ay may natutunan kayo about sa pagpapagawa ng bahay. So guys, ito po yung breakdown ng materyales. Tingnan nyo muna at kung makita nyo kung mga nakalista po ang So yun nga guys, sana po na-inspire kayo at may natutunan dito sa istorya ng buhay at pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Erin Perez na isang OFW sa Singapore bilang kasambahay. So yun nga po, maraming salamat pong muli at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay. Hatid sa inyo ng inyong lingkod, Ref Egay at ang ating kaibigan na si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Ingat tayong lahat and God bless sa ating lahat.